Ayan mga kakalikot, meron naman po tayong gagawin ngayon. Ang kakalikutin po natin ay cellphone. Magpapalit po tayo ng LCD ng cellphone. Ito po ay ang unit ay Oppo Reno 8 na cellphone, Oppo Reno 8T 4G. So nandito na po dumating na po yung order galing Shopee. So magpapalit po tayo ngayon ng LCD ng cellphone. So panoodin nyo po para sa mga gusto ring matuto kung paano gawin ang magpalit ng LCD ng cellphone. Simple lang po. At para hindi na rin po kayo mamahalan, dahil mura lang naman po ang pagpapalit ng LCD. Ayun, tatanggalin niyo po muna yung back frame. Ayan, tanggalin niyo po muna yung back frame, So, kailangan po matanggal natin yung back frame. So, yun po. Kapit na po mabuksan nyo. So, ayan na. Bukas na po yung cellphone. Matatanggal na yung back frame niya. So, tanggal na po. Tanggal na yung back frame. So, susunod po natin tatanggalin ay ito po. Tatanggalin po natin to. At nandiyan po kasi yung pinagalagyan ng flex ng LCD ng Oppo Reno 8. Diyan po yung nakalagay. So, tatanggalin lang po natin yung screw nya. Pag halimbawa po wala kayong masyadong budget para sa pagpapagawa ng cellphone, ganito lang din po gawin nyo. Order kayo sa Shopee, tapos yun, pag-aralan nyo po kung paano siya buksan, tapos kung paano po siya gawin. Pero dahil po kami marunong na po nito, so panoodin nyo na lang po para kung sakali man pong Oppo Reno 8 yung gagawin nyo, may ideya na po kayo kung saan talaga lang siya binubuksan at kung ano yung dapat gawin nyo. Kasi hindi po lahat ng cellphone ay pari-parihas ang diskarte sa paggagawa. Naubos na po, natanggal na lahat ng tornilyo. Tatanggalin mo na po yan natin yung isa pang frame. Yung kasunod po na frame, tatanggalin na rin. Isa pa. Ano? Okay na. Tagalin mo na yung SIM. Okay. Magudungkan na naman. Kasi susi nandun yata sa motor. Nandun pa nga pre. So, tagalin po muna natin yung susian, Tatagalin po yan. Pag natagal po natin yung susian ng ating cellphone, saka po natin tatagalin yung middle frame. Yan, middle frame po ang tawag sa gitnang yan. Yung una pong tinaggal, yun po yung tawag dun ay back frame. Tapos ito pong isa ay middle frame. At yung pinagpapatungan naman po ng LCD ay frame. So, para pag kayo umorder sa mga online orderan, ayun, alam nyo na po ang mga katawagan ng bawat orderin nyo. Alam nyo na kung ano isi-search nyo, madali nyo na makukuha. So pagka gagawa nito, talagang medyo doble ingat din po kasi medyo masilan kasi po ito, mga ganitong cellphone. Pero lang po kung mga talagang bihasa na, tulad ng mga talagang manggagawa, okay na po yun. Kabisado na nila yan. Nandun yung niya. Yan. So, ito po yung tinatanggal dyan. Ito. Yan po yung tinatanggal. Hindi na ito ng ilaw. Ito. Yan. Ito po yung sa LCD.
Yan, tatanggalin po yan at tatanggalin rin yung LCD sa ibabaw. Tatanggalin na yung LCD. Yan, panoodin nyo po paano tatanggalin. Kaya po ganito ang paraan ng paggagawa dyan kasi umangat na po ito dahil nung malaglag ano. Yung LCD ano, inaano po natin na binabaklas na natin yung LCD. Kung hindi pa po siya tikal, okay lang din po nabasagin niya yung gitna niya kasi ano rin naman po yan, papaltan din naman kaya wala namang problema doon ano. Depende po kung saan pa paano yung paraan siya tatanggalin kasi kahit naman po siraan yan, basagin yan, wala na po tayong ano doon problema dahil sadya naman pong siraan at papaltan din naman. Wag lang pong madadama yung frame ano, wag lang madadama yung frame niya kasi pag nasira po yung frame, madidisalin na rin po yung paglalagay niya yan. Magkakaroon niya ng tikal dahil sira ang frame. Yan. Yun na po, tagkal na po. So, pagkatagkal po niyan, ang susunod na po susunod yung gagawin niyan kung ganito po yung kahit sa cellphone po, lahat po na nagtatagkal ng LCD, pagkatagkal niya sa kanyang frame, nililinis po ang pinagtagkalan ng LCD. Nililinis po ang frame niyan. Same lang pala pre. Ano kaya yun pre? Guys, ayan na po, nakabitan na po natin, nalagyan na po ng paste. May kasi kahit anong nilba sa pinatungan ko lang dyan, pinatungan. Tapos sa labas naman kasi, natatagkal naman yun eh. Yung ginanyan ko na yan sadya. Mabilisan lang. Tapos yung nasa labas, ang hindi ko lang yan pinapasobra yung sa loob. Pero yung nasa labas, kahit kumalat sa labas, walang problema. Kasi sa labas, pwede mong kutkutin yun eh. Kasi naman sadya naman nagkakaroon ng kalat sa labas yan. Game ba yun? Kakaroon ng kalat sa labas yan. Ang gagawin mo lang pag nasa labas yung kalat, kayang-kaya ng ano yun. Ginaganon ganon. Mabilis tumigas yan eh. So, pasok mo muna. Yan, okay na. Mas natagalan doon sa isa dito, yung nasa gilid dito. Yan ang delikadong matigas na ngayon. Angat talaga pre. Parang yung dati. Nabaon. Tandaan lang talaga. Ito na pre. Lumaw na. Okay na. Suportahan mo na ng lastik. Abot pa yan. Mas mahirap na yan. Matikal ulit yun sa kabila eh. Pag ginantong niya sa kabila, yun ulit yun. Titikal ulit yun. Hindi okay na dapat to. Tubling ko pang ganito. Kapit mo muna yung ano. Alin? Yung ano nyo. Yung mga ano. Ay, puta delikado yata. Yung flex. Unahin mo muna ito pag ganito. Ngayon o. Ayos pre, magandang dapat. Okay siya. Walang masyadong ano. Ayun o. Okay. Parang suportahan ng ano talaga no. Plastic lahat. Madanggil mo to. Ilapat mo na muna yan. Para masabitan. Yung iniingatan dyan eh. Iwasan masabitan. Yun, okay na po. Mahimit ah. Okay. Na ano eh. Pwede kong buhayin ano. Kahit lapatan ng ano. Kahit man may lapat yan, pwede mo pa rin buhayin yan. Ilapat mo dito. Yung board, baka hindi nakalapat. Pag hindi nakalapat yung board, di nabubuhay yan. Hindi mo makagat yung switch.
Parang ano. Ayaw. Yung switch yan. Hindi ayos yung switch. Balik naman. Ay, puti ka. Saan ba yun? Ba, yung plastic na yan. Ayan na po niya, elastic na. Para mas maganda. Para dumikit ng mas maayos. Ayun na, mabuhay. Mabuhay kanina. Dito ko yung minsan na logo. Ayun, okay. Pag hindi pa nakatornilyo kasi ang mga ganyan, lumuluwag yung switching yan sa ilalim. Kaya kailangan tutuunan mo bago pipindutin mo siya. Okay. Ayan na, yes na.